Grabe na ang 2024, gera sa ibang bansa, napasukan ng Pogo ang Pilipinas, inaangkin teritoryo sa West Philippine Sea. Ang buong mundo ay nakikidalamhati sa aksidente na naganap sa Thailand. Ngayong unang araw ng Oktubre, taong pangkasalukuyan, may naging viral ang kwento ng mag-asawang online seller na sina Malulu, mas kilala bilang Lerms, at ang kanyang asawa. Ang kanilang kwento ay makikita kung gaano sila kabuti at pagsusumikap para sa kanilang anak at pamilya. Sa kabila ng kabutihan ng mag-asawa, ano ang motibo at sino ang pumatay sa kanila? Humawak kayo kung may kakapitan kayo. Dahil hindi nyo makakayanan ang kwento at mabibigla kayo kung sino ang pumatay. Dito sa Shadow Asia Crime Story. Pagmasdan ang kuha sa CCTV video bago ko simulan. Oktubre 4, Biyernes, habang nagmamaneho ang mag-asawa pabalik mula sa isang kliyente sa Mexico, Pampanga, nahagip sila ng CCTV sa isang madilim na kalsada. Sa gitna ng matinding trapiko, bigla na lamang silang sinalubong ng riding in tandem. Ang mga salarin, tila mga bihasa sa kanilang ginagawa, ay naghintay ng tamang pagkakataon. Sa isang iglap, ang kanilang tahimik na biyahe ay nauwi sa isang madugong insidente. Sa kabila ng panganib, milagrosong nakaligtas ang kanilang anak at pinsan na nasa loob ng sasakyan, ngunit hindi na naiwasan ang pag-atake sa mag-asawa. Bago pa nangyari ito, ay pinagplanuhan na nila sa bahay nila tutudasin ang mag-asawa at kung sino man ang nasa bahay na yon ay inuutos ng mastermind na patayin lahat. Kaso hindi sila makakuha ng tiyempo kaya binuntutan na lang nila ang mga biktima. Matapos ang insidente, nagkaroon ng kaguluhan sa paligid na nagbigay daan sa mga tao na tumakbo at umiwas sa mga kriminal. Ang galit at takot na dulot ng pangyayari ay nag-iwan ng maraming katanungan. Bakit sila? Ano ang naging dahilan upang sila ay targetin? Ang mga tanong na ito ay nagbigay daan sa isang masusing investigasyon. Dito na lumabas ang madilim na katotohanan. Ang mga salarin ay hindi lamang estranghero. Sila ay mga kaibigan, business partner, at mga taong umattend pa sa lamay. Ang mastermind ng krimen ay may utang na 13 milyon sa mag-asawa at nag-issue siya ng mga tseke na lahat ay nag-bounce. Habang si Lerma ay naniningil, hindi nagbabayad ang mastermind kaya nag-post na siya sa social media. Sa kanyang mga post, nagbigay siya ng mensahe tungkol sa utang at dahil sa napapahiya na ang mga mastermind, nagdesisyon silang ipapatay ang mag-asawa upang tumahimik na. Nagbigay pa ng mga instruksyon ang mastermind sa kanilang gunman na kailangang kunin ang mga cellphone ng mga biktima at ang mga checking nag-bounce. Sa kabuuan, umabot sa 900,000 piso ang kanilang ginastos upang mapatay ang mag-asawa. Isa pa sa mga dahilan ng inggit ng mga mastermind ay ang pinakamataas na posisyon na hawak ng mag-asawa sa isang brand na kanilang pinagtutulungan. Kung mapapatay nila ang mag-asawa, sila ang papalit sa top position o ranggo na iyon. Mahalaga ang mga aral na maaring makuha mula sa pangyayaring ito. Una, huwag ipagsabi ang mga tagumpay at masayang sandali dahil hindi lahat ng mga kaibigan ay tunay na natutuwa para sa iyo. Ang inggitan ay nagiging sanhi ng pagkawasak. Ikalawa, mag-ingat sa pagpapautang. Hindi tayo lending company. Ang mga utang ay maaaring sirain ang mga pagkakaibigan at magdulot ng hidwaan. Sa huli, ang insidente ay nagsilbing babala. Maging maingat sa mga tao sa paligid at huwag hayaang ang mga utang at inggitan ang magdala ng panganib sa ating mga buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa mga relasyon na ating pinapahalagahan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at patuloy na panunood. Mag-ingat at hangad ko ang inyong kaligtasan.
Please like and subscribe. Tulungan niyo po ako mapaabot sa 1,000 subscriber. Salamat.